um, ngayon ko lang i-record, nakalimutan ko i-record. Ikaw po Panginoon siyang laging, gumagalaw, tumutugon, um, ginagamit mo lahat, lahat ng sitwasyon para sa, ikabubuti namin at ayon lagi sa iyong kalooban. Lahat, anuman yung mga gawain ng tao, proseso ng tao, mga misunderstandings ng tao, ngunit lahat yon ay ginagamit mo para sa ikabubuti naming lahat. Naway Panginoon, sana'y, mabuksan ko ang iyong unawa sa araw na ito sa pamagitan ng malasakit, Panginoon. Ito po ang daan para, ah, maunawaan namin 'no, lalong-lalo na sa presenteng panahon na ito, ang iyong galaw ng iyong espiritu para sa lahat. Ah, Salamat Panginoon, ingatan mo ang bawat isa at gayon rin, sa iba't ibang mga fellowship, mga pastor, ano man yung mga pangangailangan ng bawat isa, i-bless mo Panginoon complete healing. Gayon rin kay, Pastor Mar Arellano sa kanyang complete healing, sa lahat ng mga pastor na iyong mga lingkod, sa lahat ng kanilang mga fellowship, sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isang kapatiran, ikaw Panginoon siyang mag-manifest, mag-operate, mag mag-express Panginoon ng iyong mga attributes, all for your glory. All this we pray, Panginoon, sa matamis sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, so punta tayo sa ating, ah, slides today. Teka, amen. So, ang slide ko today is compassion. Parang, ah, napakasimpleng salita lang ano, yung compassion. Pero actually, nakita natin na sa pamamagitan ng pag-ibig ay lahat po ng nilalang ay nangyari. Alam natin na ang pag-ibig na yon ay sa katauhan ni Jesucristo, na kung wala siya ay wala pong, ah, creation na maaaring mangyari. May nabasa ako 'no na the spirit is the being, yung pagiging, 'di ba? Ang Panginoon ay yung pagiging, hindi siya pagiging tao o pagiging creation, kundi siya ay yung pagiging. Kaya nga kayang sabihin yung, ah, kayang maunawaan ni Brother Don na shine-share niya, sabi niya, yung Holy Spirit ng Panginoon ay yung flow ng, ah, Holy Spirit is neutral. Kasi
So sorry. Okay. So, nakita natin na ang flow ng spirit, um, ang Great Spirit 'no, ay ang collective. Isang collective siya, hindi siya isang tao lamang kundi siya isang grupo. Because the spirit is a many-membered body at ang manifestation niya ng image and the very image and likeness ay ang tao. Ngunit sa pamamagitan, ng kanyang creation, dito na-introduce ang, ah, alam natin 'no na yung the spirit itself, kung sabihin mo, kahit na neutral 'yan, it is there to exist for the good of all. It is meant to be a blessing, 'di ba? Ah, ngunit nung dumating sa punto na pagpipili, 'di ba? Sapagkat may creation, kailangan dumaan ang creation through its natural process. At yung natural process na yun ay yung pinili ni Adam and Eve, yung paraan ng pag-procreate to multiply themselves. Yung paraan na yun ay through the knowledge of good and evil, through natural birth. So nakita natin ang translation ng understanding of good and evil, it is a natural process. It is an earthly natural process, no? Sapagkat ah at sabi nga ni Branham, ah hindi, 'di ba, pinili nila 'yon. Tapos sabihin natin, kadalasan sabihin natin yung si Adam and Eve nag-fall. Bakit? Kasi yung pinili nila ay cause ng kamatayan. Pero ang kamatayan na 'yon ang siyang nagpaunawa sa atin at nabigyang halaga ang buhay. Take note, kung walang manifestation, walang saysay ang pagiging buhay na nilalang. Amen? Ano ang, ah, ano ang halaga ng buhay, 'di ba, kung wala kang pag-unawa? Ngunit sa pagdating ng pag-unawa na 'yon, nangailangan siya ng contrast. Bakit siya kailangan ng contrast? Para nga meron tayong mapaghambingan, 'di ba? Paano nung tayo ay theophany, nung tayo ay perfect, nung tayo ay, ah, kung pinili ni Adam and Eve to partake of the tree of life, there will be no deaths, there will be no hunger, there will be no problems, no restlessness, no death. But how can, the Spirit bring about the beautiful attributes of being a savior if there's no fall? How can how can uh, he how can the Great Spirit be a provider
If you have no need of anything, how can he be, 'di ba? He is nothing without the contrast. So Adam and Eve choosing the understanding, the knowledge of good and evil, even though according to the Spirit, it is a fall, but in actuality, it is the perfect will of the Spirit for creation to happen. Because through creation, the fall is a necessity for the Spirit to bring out that attribute of Savior. Because there is a fall. And through that process, everything went according to His perfect will and purpose. But to the people who is physically going through all those challenges, sometimes it's so hard for us to think, no? It's being, alam nyo yung pagiging tao, 'di ba? Parang nawala sa iyo yung lahat ng kapangyarihan mo, nawala yung kailangan palagi kang nagugutom, palagi kang nangangailangan, palagi kang merong kahinaan o meron kang, pero lahat 'yon ay parte ng pagiging tao. Parte mo, parte ng iyong proseso para ikaw ay matuto, sapagkat kung wala kang proseso, ay wala po tayong matututo. At kung wala po tayong matututo, walang saysay ang eternal life. Wala pong saysay kapag walang pagbabagong nangyayari. So there needs to have a change. And most of the time, or sometimes, change is very difficult. May mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin. Ang unang reaction palagi natin, kaguluhan, misunderstandings, 'di ba? Nagagalit tayo kasi nagbabago yung mga mga galaw, mga proseso natin na komportable na tayo eh. Minsan ayaw natin ng biglang pagbabago. Ayaw. Pero yung pala yung pagbabagong yun, kahit na masakit, pero sa lalalim ng ating unawa at experience. Yung experience ang hindi mo kailanman ah, kayang ibigay sa iyo ng Spirit na kukwento mo lang o maintindihan mo lang. Kung hindi mo pinagdaanan sa iyong buhay, hindi mo pwedeng sabihin na naunawaan ko yung experience na yan. Amen? At nung naunawaan na natin yung experience na yan, alam nyo, yan ang kaya natin paghugutan ng malasakit. Alam nyo po ba na lahat ng mga paghihirap natin, lahat ng mga sa tingin mo sa buhay na mga sufferings mo, lahat yan ay may dahilan. Okay? So, punta tayo sa unang slide natin. Dito sa aking unang slide. Sa Psalms chapter 34, verse 1 to 4, no? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me,
and delivered me from all my fears. Talon tayo sa verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. So basahin natin yung Tagalog. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Di ba? Paano, di ba? Ang pagpupuri natin sa Panginoon, paano magiging totoo at sincero. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Di ba? Paano mo huhugutin ang pagpupuri sa Panginoon ng totoong totoo sa mga panahon lamang ba ng tag-ani? Sa panahon lamang ba ng kalusugan, ng kalakasan ng iyong katawan? Sa panahon lamang ba ng ibayang pagpapala ng mga material na mga bagay? O kaya mong purihin siya na kahit na walang-wala ka? Kaya mo bang purihin ang Panginoon sa kalagitnaan ng malalang karamdaman sa iyong katawan? Kaya mo ba na magpuri sa Panginoon sa kalagitnaan ng iyong kawalan? O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. Diba? Aking hinanap ang Panginoon. Tanong ko kayo, sa kalagitnaan ng ah, kasaganahan, naalala ba natin na hanapin ang Panginoon? O mas hahanapin natin ang Panginoon nung kawalan natin? Ang hirap maghanap sa Panginoon kapag nandoon ka, nasa party, di ba? Ang lakas ng tugtugan, sumasayaw ka, ng malusog, ng wala kang pangailangan. Totoo, sincero kang maghahanap sa Panginoon sa mga panahon na yan. Nung nag-e-enjoy ka kasama ng iyong mga kaibigan. O totoong sincero kang maghahanap sa Panginoon nung mga panahon na matinding ang iyong pangangailangan. Sa mga panahon na walang-wala ka. Sa mga panahon na tinalikuran ka ng lahat ng tao. Sa mga panahon na ubus na lahat ng iyong mga pera, ang iyong uh, health ay nag-deteriorate, patong-patong ng iyong mga problema, o yun lang ang time na lalapit at hahanap ka ng sinserong-sinsero sa Panginoon. Huwag na tayo magbulahan mga kapatid. Alam natin ang sagot dyan. At alam yan ng Spirit. Sino sa atin na nasa gathering kasama ng mga lahat ng ating mga kaibigan at ipagsisigawan mo ang papuri sa Panginoon, i i-witness mo sa kanila isa-isa ang kagandahan na ginawa ng Panginoon sa iyo habang sumasayaw ka kasama sila, habang 'di ba? Kadalasan kung hindi minsan nakakalimot tayo sa kalagitnaan ng kasaganahan,
sa kalagitnaan ng lahat ng pagpapala, sana po ay 'wag nating kalimutan. Tsaka alam niyo po ba ang pinaka matamis na experience natin na puwede natin sabihin yung pinaka makahulugan na presensya ng Panginoon sa ating buhay ay hindi yung nung sagana tayo, hindi nung malakas tayo, hindi nung masaya tayo. Ang pinakamakabuluhan na ang presensya ng Panginoon ay naramdaman mo ay sa pinaka-lowest point ng iyong buhay, sa mga panahon na akala mo nag-iisa ka, sa mga panahon ng pinakamatindi ang iyong pangangailangan. Sabi ko sa inyo, yun ang pinakamakabuluhan na, ah, ang dealing ng Panginoon kapag sumagot siya sa iyong panalangin. Ayaw man natin aminin o hindi 'no, pinakamatamis ang pagsagot ng Panginoon sa atin sa panahon ng ating taghirap, kawalan, nung tayo ay rock bottom na. Yun ang pinaka, ah, makabuluhan, pinaka-virtuous na experience natin ng Panginoon. Walang walang alam mo yung kagalakan na makukuha mo doon, hindi mo yun ma-e-enjoy yung kagalakan ng galaw ng answer ng prayer ng Panginoon sa'yo habang ikaw ay busog, habang ikaw ay mayaman, habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay bukod na pinagpala. Amen? Yan ang contrast na sinasabi natin. Bakit? Bakit hinahayaan ng Panginoon na merong taghirap, merong kasamaan, merong mga namamatay na mga bata? Bakit may mga naaapi? Maunawaan natin na ang, pag-manifest ng perfect timing ng, manifestation na yon, yung perfect na oras ng pag-manifest ng attribute ng Savior ay yung pinakalugmok ka na sa iyong kulungan. Amen? Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. 'Di ba parang parang sabihin natin parang yun ang pinaka-appreciative natin ng presensya ng Panginoon. Doon natin pinaka na-appreciate ang presensya ng Panginoon sa atin nung tayo ay bugbog sarado na, nung durog na durog na ang ating puso. Kaya nga sabi dito, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Doon mo, ah, pinaka mauunawaan at ma-appreciate ang kanyang pagligtas sa'yo kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at durog ka na. Sapagkat wala ka ng puwedeng ibaling, eh. Wala ka ng puwedeng balingan na iba kundi ang Panginoon. Amen? Doon ang pinakamatamis na pag-appreciate mo sa presensya ng Panginoon sa iyong buhay at sa iyong
presenting panahon. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Ano man yung dami, ano man yung kabundok na problema na hinaharap natin araw-araw, oras-oras, minuminuto, minsan isip natin. Lahat yan ay kayang maresolba ng Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? At lahat ng ito ay patuloy, ay may purpose. Lahat, lahat ng pagdurog sa atin, yung dumadaan tayo sa mga proseso natin, may purpose lahat yan. Anong purpose niya? Punta tayo sa next slide. Sa James chapter 1, verse 2 to 4, no? My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amen? Sa Tagalog, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mangaghulog sa sari-saring tukso. Alam niyo yon, yung mas makabuluhan ang ah, pag-ahon, pagsagip sa atin ng Panginoon sa mga tukso na hindi natin sadyang hinahanap. 'Di ba? Minsan nakakalungkot eh. Minsan may panahon na minsan na nagagawa natin na parang naghahanap tayo ng tukso eh sa ginagawa natin. Wag, wag gano'n mga kapatid. Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mangaghulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen? Knowing, you know, alam mo naman na may ma-resolve rin yan. Di ba? Minsan nga lang parang ang hirap kapag nandiyan ka na sa sitwasyon. Ang hirap na nandiyan ka na. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat po yan, wala po imposible. Lahat yan ay parte lamang ng iyong proseso. Minsan ang hirap lang, yung pinagdaraanan mong proseso mo, naapektuhan kasi yung mga mahal mo sa buhay. Yun ang pinakamasakit. Pero tandaan natin, kapit lang tayo sa Panginoon. Hawak lang tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Buhay ang Panginoon na siya nagpo-provide. He is our provider. He is our blesser of blessings. He is always, always there, ready, with open arms, tatanggapin ka. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, 'di ba? Ito ang kulang sa mga mararaming tao na misunderstood. Yung mga nangyayari sa kanilang pagsubok, gusto nila either maresolba agad, gusto nila
Sisi sila ng sisi sa ibang tao. Binubuntong nila yung galit nila sa ibang tao. Kahit na minsan yung pagsubok na yun, sila mismo ang naghanap, pero gusto nila palagi, ayaw nila yung responsibility, gusto nila lang yung mag-enjoy lang kahit na minatapakan. Wala silang pakialam sa ibang tao na hindi nila alam, the more na ginagawa mong hindi maganda sa ibang tao, lalo mo lang dinidiin ang sarili mo sa iyong proseso. Kasi hindi ka natuto. Kailangan matuto kang maging mapagtiis. Sapagkat sapagkat, ah, sa pagtitiis na yon, doon umuusbong na magkaroon ng sakdal na gawa. Amen? Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen? So may sharing dito si Sister Jocelyn. In the midst of healing, we have almost nothing, but yet we had joy, peace in our hearts. It is He, the Lord, working in you to strengthen your faith, patience in waiting, and for humbleness to shine through when blessings come in our least expected time. As His will plan for us is always in His perfect time for His glory. Amen? Ito ang pinag-uugatan ng lahat ng galit, ng ganid, ng misunderstanding sa buong mundo na hindi marunong ang tao na magkaroon ng matiising puso. Bakit? Kasi tumalikod sila sa Panginoon. Oo, nagsisimba sila. Oo, may church sila, may fellowship sila. Pero ano yun? Parang isang service lang tapos wala na. Ah, nakapagsimba na ako, kaya kompleto na ang aking spiritual na obligasyon. Yun lang. Mas balik na sa enjoy tayo, kurakot dito, kurakot doon, nakaw dito, nakaw doon. Parang yung mga nung mahal na araw, mga nagpepenitensya, di ba nakita mo, ang dami nagpepenitensya, pinapalo likod nila, puro dugo-dugo na, ang dami pinapahirapan nila sarili nila. Bakit? Kasi pagkatapos ng Holy Week na yon, balik na sila sa gawain nila. Walang saysay yan sa Panginoon. Parang gusto mong i-justify sarili mo. 'Di ba? Yun ang punot dulo ng naman lahat eh. Ang pagtitiis ay kaakibat yan ng buhay ng tao. Sapagkat maraming pagsubok, maraming kahinaan, maraming kawalan, maraming mga proseso na pinagdaraanan ng bawat isang tao. Ngunit tinuruan na tayo at tagal, more than 2,000 years na, nakasulat sa Biblia. Tinuturuan tayo ng alam mo eh. Alam mo ikabubuti mo. Basta maging pasensyoso ka lang, maging matiisin ka lang ng konti. Pero wala, 'di ba? Ang mga tao tumalikod na sila kasi. Tumalikod sila sa pinakabuod ng bakit merong Panginoon, bakit may relihiyon, bakit merong tagapagligtas. Nakalimutan nila ang pinakabuod ng salitang pag-ibig. Ang naunawaan na nilang pag-ibig lamang ay yung pangsariling pag-ibig na pinakita ng Panginoon. Ang Espiritu mismo ang Ama na siyang nagpakumbaba sa kanyang sarili, sa kanyang creation
at nagkatawang tao sa pamagitan ng anak na si Jesucristo upang siya po ay damayan tayong lahat, mahirapan, mabayubay, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan, para sa ikahuhugas ng kasalanan ng buong mundo. At sa pamagitan ni Kristo, naging perpekto ang plano ng Espiritu dahil siya ay nabuhay ulit. Yun ang punot dulo ng bakit may creation. The resurrection of Jesus Christ. At sa pamagitan ng resurrection na yon, pinakita ng Panginoon sa lahat ng laman, sa lahat ng tao, na kaya niyang makarelate, kaya niyang kaya niyang kaya niyang damayan lahat tayo. Amen? Kaya ng Ama sa pamagitan ng anak ng manifestation ni Jesus Christ in the flesh, kaya niyang damayan ang bawat isang taong nilalang sa balat ng lupa. Walang pwedeng magsabing, hindi mo naintindihan ang sakit ng aking naramdaman. Kaya niyang damayan lahat, bawat isa, sapagkat ang Espiritu mismo ay dumaan mismo sa katakot-takot na paghihirap, pagtitiis. Siya rin kasi ay ah, nagpakumbaba, nagkatawang tao, pinagdaanan lahat ng mga proseso na maaaring pagdaanan ng isang tao, ng punong-puno ng kahinaan, punong-puno ng ah, pero siya po ay nagkatawang tao, ngunit kailanman ay hindi siya nagkasala. Amen? Ngunit pinakita niya lahat, ang buong kanyang pagkatao, na maaari siyang pahirapan, maaari siyang magutom, maaari siyang dumaan sa lahat ng proseso. Lahat ng proseso gusto mong i-enumerate sa buong sangkatauhan. Lahat yan ay tangan-tangan ng isang tao ng pangalan ay si Jesucristo. Lahat yon ay kanyang binuhat. Ang pinakalamang lang niya sa atin ay ang kanyang unawa, at siya po ay ang unang anak. Yung pinaka-eldest. Siya ang pinakamatanda kasi. Ang pinakamatanda ang siyang pinaka-mature sa lahat ng mga magkakapatid. Wala siyang sabihin mong ibang mas advantage sa atin. Wala. Wala siyang advantage sa atin. Yun lang ay nauna lang siya. Siya ang eldest lamang. Yun lang. Kaya nga kaya niya sabihin na lahat ng naniniwala sa kanya, ang kanyang ginagawa ay kaya rin nilang gawin. Tandaan natin na siya po ang puno at tayo po ay ang sanga. Kailanman ay ah, wala kang pwedeng gamiting ibang pangalan sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa na kayang makapagpagaling at makapagpalayas sa masamang espiritu
Amen. Thank you, Lord, na gumawa ka ng paraan sa pamagitan ng iyong dakilang malasakit sa lahat ng iyong creation. Lahat, kahit na sa mga taong sa tingin natin na parang hindi deserving. Pero sabi nga natin, 'di ba? Sabi sa Biblia, 'di ba, ang Pater, ang Ama, na siyang gumagawa ng palayok, kung niloob ng Ama na gumawa ng mga palayok na para sa ikabubuti at gumawa ng mga palayok na isasasama, ano ba puwedeng ireklamo ng mga palayok na isasama na sabihin, "Bakit mo ako ginawang gano'n?" Amen? Lahat po kasi ay may dahilan. At ikaw, bilang palayok na ikabubuti, wala kang kailanman authority o anong judgment na puwede mong ihatol sa mga palayok na naligaw ng landas sapagkat kapwa kang palayok. Ganoon din sa anak, tayong lahat ay anak ng Espiritu, iisa lamang ang Ama at merong anak na napakabuti, matiisin, napakagaling. Ang dami niyang ginawa para sa Ama na dakila at merong mga anak na pasaway, mga black sheep. Sino ba mga anak na pwede magreklamo sa ama, "Bakit mo ginawang gano'n?" At ikaw bilang elder, bilang, nakauunawa, mas mature na anak, wala kang puwedeng i-judge sa iyong kapatid. Wala kang puwedeng ibato sa kapatid mo na sabihin mo, "Hindi, evil ka, hindi masama ka, hindi, baluktot ka, Sapagkat ang evil na anak ay may kanyang consequence at ang good na anak ay mayro'n kang consequence mo rin. Yung nga lang, yung sa good is reward, yung sa bad, consequence talaga, resulta ng kanyang action. Eto na nga, yung bad na anak, 'di ba, may consequence na nga, ikaw pa yung good na anak na siyang naghahatol, nagagalit, naiinggit doon sa bad na anak. Pare-parehas tayong mga anak, lahat. Wala tayong puwedeng hatulan, sisihin, kundi ang pinakamaganda dito ay mag-concentrate ka na lamang sa pagmahal sa kanila, sa pagtanggap sa kanila kung sino sila, sapagkat kapatid mo rin naman talaga sila. Nandiyan ka, nag-strive ka na maunawaan sila, ma-bring them to this understanding because the difference lamang kasi ng good and bad is just the knowing and the not knowing. Yun lamang. Let compassion flow from you, kapatid. If you think na ikaw ay mas blessed sa mga kapatid, i-appreciate mo yung blessing mo. Kaya nga kayang sabihin ni Kristo, 'di ba, sa mga disciples nung ni-send out niya yung mga disciples two by two, binigyan niya ng kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo. Nung bumalik yung mga disipulo, tuwang-tuwa sila na nakakapagpagaling sila, tuwang-tuwa sila, nakakapagpalaya sila ng demonyo. Pero anong sabi ni Kristo sa kanila? "Huwag kayong huwag kayong mag-celebrate na nakakapagpalayas kayo ng demonyo. Maging masaya kayo na ang mga inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero."
Tama ba? 'Di ba? So, be appreciative na lang mga kapatid. Parang nawawala-wala yung internet, eh, pero at least nire-record ko naman. Mamaya ipo-post ko lang, 'no? So maging appreciative. Ito ang importante, alam niyo po ba? Kahit na anong good son ka, pero palagi kang naka-focus sa mga maling gawa ng iyong mga kapatid, magre-reflect at magre-reflect yun sa'yo, mga kapatid. Sapagkat kung ano ang fina-focus ng isang tao, diyan siya, 'di ba? Yan ang naka-focus ka, eh. Yan ang magma-manifest sa'yo, amen? Kung blessed tayo, i-appreciate lang natin yung blessing at magkaroon tayo ng malasakit sa mga napapariwara, sa mga naliligaw ng landas. Sino ba naman tayo na puwedeng mag magkondena sa kapwa natin? Magkakapatid naman tayong lahat, eh, amen? Kaya nga, 'di ba, merong maikling sharing si Brother Don nitong lately lang, na lahat ay eternal. Sabi ni Branham, "Nakita niyo ba yung punong 'yan na parang namamatay na, pero kung titignan mo sa ibang dimension, yang parehong lugar na 'yan, merong isang punong nakatayo na hindi kailanman mamamatay." Eternal ang lahat ng bagay, mga kapatid. Yun lang, nandito lang tayo sa lupang ibabaw kasi meron tayong mga purpose na ginagawa, amen? Merong mga mahalagang pag-aayos sa iyong karakter, amen? Karakter na habang, ah, dumadaan ka sa buhay ay sana ay mahubog mo 'yan, na tanggalin mo yung mga karakter na hindi makapagpabuti sa'yo at, 'di ba, at dalhin mo yung mga karakter na ikabubuhay at ikalalago mo bilang bilang tao, amen? So, compassion. Alam mo niyo po ba na isang effective na paraan na mag-manifest ang pagpapala ng Panginoon sa'yo ay yung pagpapakita natin ng malasakit sa ating kapwa. At alam niyo po ba, sabi ni Kristo, mas makabuluhan ang iyong pagtutulong sa kapwa ay yung pagtulong mo sa kapwa na hindi ka naghanap ng kapalit o kaya wala kang makukuhang kapalit. Kaya nga sabi niya, 'di ba, anong halaga ng inyong pagpapakita ng kabutihan sa mga tao lamang na nakapagbibigay rin ng kabutihan sa'yo, 'di ba? Sabi niya, hindi ba yan din ay gawain ng mga Pariseo, sa yung mga taong baluktot na kaya lang nilang gawan ng mabuti ang mga taong gumagawa lamang ng mabuti sa kanila? Makabuluhan ang iyong kabutihan kapag ito po ay iyong ginagawa sa mga taong hindi hindi makapagbabalik sa'yo o hindi, parang isipin natin parang hindi ka aya-aya, not deserving. Yun ang pinakamas makabuluhan na magbigay tayo ng unawa at kabutihan. Amen? So, maikli lang ang sharing ko today, 'no?
So ito, last na slide ko, the next slide, sabi ko dito, treating people with compassion and finding ways of helping them, 'di ba? 'Yan yung malasakit na meron tayo, yung totoong yung alam mo yun, yung totoong may malasakit ka sa kapwa mo, hahanap ka ng paraan na talagang mapakinabangan ng kapwa mo yung bagay na binibigay alam mo yun, yung nagbibigay ka, tumutulong ka, pero hindi mo alam mo yun, yung minsan nagbibigay tayo yung mga sobra lang natin na hindi natin alam na kung makakatulong mo yun sa kapwa natin, basta lang makabigay ako. Sabi ng Panginoon kasi magbigay ako, eh. Kaya yun, eto lang nagbigay na ako. Hindi, mas makabuluhan pa rin na kapag meron tayong totoong malasakit sa kapwa, hahanap tayo ng paraan na talagang maging pakinabang doon sa taong gagawan natin ng kabutihan o binibigyan natin ng kabutihan. Treating people with compassion and finding ways of helping them creates an environment conducive to our own healing and is a reward, a blessing in itself. It's a reward or a blessing in itself. Alam niyo po ba na kahit na walang-wala ka, pero nakakatulong ka pa rin sa iyong kapwa, it is a reward in itself. It is a proof of the virtue of the Spirit in you na nakakapagbigay ka na kahit na sa panahon na parang akala mo parang walang-wala ka o parang sa tingin mo wala ka namang puwedeng ibigay o maitulong o ano, amen? 'Di ba? Kaya nga na-share ko na rin 'to, sabi ni Jesus Christ, hindi pa yung meron siya nakita si Jesus Christ na widow na naghuhulog sa, yun pala yung may mga naghuhulog ng mga pera sa koleksyon, hindi hindi pala yung koleksyon ni Jesus Christ pala, nakikita niya yung koleksyon sa temple. Marami naghuhulog ng pera nila para sa simbahan, para sa sinagoga siguro, pero hindi kailanman humingi si Jesus Christ ng pera o ng donation para sa kanyang ministry, Don't ano 'to, don't misunderstand me. Never humingi si Jesus Christ, never na gumawa si Jesus Christ sa donation box, 'di ba? Pero na yung ine-example ni Jesus Christ ng mga naghuhulog ng pera ay yung sa sinagoga kasi. May mga pumupunta, umaattend sa sinagoga, nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Iba okey, so yun ang in-example niya yung palo na naghulog ng kalahating sentimo na yun na lang sana yung pera na pangkain nilang mag-ina sa hapunan nila ay binigay pa niya sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya, bukod na pinagpala ang balong yun. Pero kahit na si Jesus Christ, ganun ang kanyang ministry, 'no? Pero pagtawid natin dito sa ating local ministry, 'di ba? Meron tayong mga pangangailangan. Amen? So kailanman ay super bihira, 'no, super bihira akong mag-preach sa mga tithes, sa mga donations o ano man. Pero ang lokal na gawain ay ang lokal din ang siyang, nagsu-support, 'no. So naunawaan natin, ah, na lahat 'yan ay may purpose. Kaya nga lokal na gawain ang pinakamainam na unang suportahan mo ay yung lokal na gawain mo kung saan man yun. Amen? At kung tayo po ay nakakapagsuporta ng inyong lokal na gawain na kahit na minsan
parang walang-wala ka na pero nakaka-support ka pa rin, alam niyo po, mas malaking pagpapala yun sapagkat pinakita mo na buhay ang Panginoon sa inyo. Kailanman ay, yan po ang operation ng Spirit, eh. Sabi ng Spirit, gusto niyong gusto nga sabi nga ni Sheni Bardon, gusto mo ano yung tatlong bagay na hinahanap mo? Finances ba? Mga material na bagay ba? Kagalakan ba hinahanap mo? Para makamit mo itong tatlo, sabi niya, ang pinakamainam ay ibigay mo yan sa tao, sa mga nangangailangan rin, yung mga finances, material o kagalakan, ibigay mo yan sa ibang tao sapagkat babalik at babalik yan. The Lord's words will never come back to us in vain. Tandaan ninyo yan, ang logos, ang virtue ng isinasabuhay mo ang salita ng Panginoon, wala pong masasayang sa inyong buhay. Kapag yan po ay iyong isinasabuhay araw-araw. Amen? Nothing in nature always lives for itself. Wala pong punong kahoy sa all of nature na kapag siya po ang kumakain ng sarili niyang bunga. Yung effort niya na gumawa ng fruit ay siya lamang ang nakikinabang. Don't get me wrong. Kailangan mag-work tayong lahat. Amen? Lahat. Mag-work tayo ng effort natin. Pero yung work na yon ay hindi para sa eternal life. Ang work na yon ay para sa pag-unawa natin habang ina-apply natin araw-araw ang mga natutunan natin sa mga mensahe natin para sa ating panahon. Kung papaano na kaya mong mag-go beyond just being Christ-like. We are now beyond Christ-like. We can now understand Christ through the Holy Spirit is in all of us. All of us. That Holy Spirit is Christ in the Spirit indwelling in everyone, is manifesting in everyone. If you have the Holy Spirit, why can't you be Christ? It is an understanding that we are removing superior and inferior. Jesus Christ came on this earth to give us understanding as our elder brother. And he says, if you believe me, the things that I do shall you do also. And greater works than these. Stop putting Jesus Christ in a pedestal. Love Jesus Christ as an elder brother because he has leveled the playing field. He has never treated us as his servants, but he wants us not to just uh, say or be. He never wanted us to be Christ-like.
He wants us to be the living Christ, the living Spirit walking in this earthly understanding. And with this understanding, I hope everyone who listens to me right now, the more that you deeply and wonderfully apply the message for our present moment, the more that you understand, the more that you have a personal relationship with Jesus Christ, I hope that the more this will humble you. This will, if through this understanding, if through this wonderful understanding, you it only feeds your ego. You want to be always the one to be heard. You always want to be the one known. If it feeds your ego, then you misunderstand the message. For with true understanding comes responsibility and humbleness. The more that you will understand, the more that you appreciate, the more that the spiritual gifts in your life pag manifest sa iyo, the more that this will humble you. Meron ako nabasa no sa ministry ni Paul. Si Paul na nagsulat ng may karamihan, majority ng mga libro sa New Testament. As time goes on, tignan ninyo yung pag-describe niya sa sarili niya. Una-una sabi niya, an apostle of Christ. Then after 7 years, wala ko, ang sabi niya, of all the apostles, ako yung pinaka-least. Then as time passed by, sabi niya, of all the believers, ako ang pinaka-mahina. The more na marami siyang natututunan si Paul, the more na um, hinahumble niya sarili niya. Ganoon sana ang epekto ng understanding na ito. Na mas marami kang natutunan, marami kang naunawaan, marami na i-apply mo sa buhay mo. Sana ay ito ang pinakasusi na siyang mag-humble sa iyo. Amen? So, sana po ay nag-enjoy tayo sa ating fellowship. Closing prayer na tayo. May pangalawa. Hindi nag-update eh. Teka, tinitignan ko nga eh. Ay, ewan ko lang kung naghahang dito. Hindi nag-update dito sa akin eh. Basahin ko nga. Oh, wala oh. Nawala. Nawala. Pastor, nawala. So, sabi dito ng second sharing ni Sister Jocelyn, to each his own process, purpose, blessing for us to know and that greatness of God's love, faithfulness in mankind to have a humble, compassionate heart. Amen. Naghahang eh. Di ko alam. Meron na ba? Bumalik na ba? So, basta mamaya i-post ko lang yung recording ito.
Okay tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa ikaw Panginoon ang siyang, um, nag-bless. Salamat Panginoon sa napakalalim ng unawa na iyong binigay sa amin. Salamat Panginoon sa pagpapala na iyong ginamit. Ginamit niyo, ang iyong maliit na lingkod. Gayon rin Panginoon sa lahat ng mga references kila Brother Don, kila Pastor Joe, kila Pastor Edwin, lahat. Lahat ng napag-pipick-upan ko ng mga resources para makumpleto itong unawang ito, Panginoon. Pagpala mo lahat, Panginoon, na iyong ginamit. Ah, Salamat, Panginoon, nawa'y Panginoon, dinadalangin ko po na sana'y, ma maayos ang recording kong ito at mamaya i-post ko. Salamat, Panginoon, kahit na ng, ah, anong interruption ng internet ay tuloy pa rin kami, Panginoon, na mag-enjoy sa iyong salita, sa pag-understand ng iyong galaw, ng iyong presenting, mensahe para sa present moment na ito. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy na mag-manifest, mag-bless sa bawat isa na nakikinig at naka sa iyong mga sharing. Patuloy niyo pong gamitin lahat kami, Panginoon, na maging daluyan, daanan ng unawa, ng pag pag pagkuhaan ng kalakasan sa isa't isa, manalangin para sa isa't isa at makita namin ang galaw mo sa lahat ng mga bagay mula sa aming buhay hanggang sa mga nangyayari sa aming paligid, sa aming bansa, sa buong mundo, Panginoon, ay makita namin ikaw ang siyang may hawak, ikaw ang author and finisher ng lahat, Panginoon, at lahat po ay may dahilan, may purpose. Ma-appreciate namin, makita namin, ma-protected kami, ma-provided kami, Panginoon, at maging mapagkumbaba kaming magpatuloy na magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, magdiwang sa iyong pangalan habang kami po ay sinisikap namin maging mapagpala at maging pagtulong rin sa aming kapwa. Ng buong buo ang aming malasakit para sa isa't isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming samadalangin sa matamis na dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. I-stop ko na ba yung record on? God bless to all. Enjoy life. Live long and prosper. Teka, lapit ka. God bless. Bye-bye.